tayo po ay hinihiling ko po ang bawat isa na ituon ang panahon sa panalangin. Ipapanalangin po natin ang dalawang leader po ng Ecclesia ng Church of the Nazarene. Una po si Dr. Joel Pearsall, ang presidente ng Northwest Nazarene University sa Estados Unidos. At gayon din ipapanalangin po natin si Reverend Albert Gonzales at ang Bugarin Church of the Nazarene sa umaga na ito. Sama-sama po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် 미티안간시 인물 유지 святости. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди с миссией. Patian rian atuan mi kansi Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional.
我们是宣教者。 Y somos misioneros. tinotenda kutumizira wamwe vano. 빛 Nazarene. 빛 vosted ulcet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekla peman ni iskopla haso ko kyang mafamerd na rende. Ni forso kyang ni onronghem. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 빛 imnitete. Na tunaamini kwa umoja. tinotenda kubatana na wamwe vano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene and we are connected. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo po ng umaga sa atin. Purihin po ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Ngayong araw na ito, we will celebrate our fathers, ang ating po mga tatay. Kaya mamaya po tayo po ay sama-sama silang paharanganan at bibigyan ng pagpupugay ang mga haligi ng tahanan. Kaya purihin ang Panginoon sa bawat miyembro po ng ating pamilya at ating pong sambahin, papurihin po ang ating Panginoon sa umaga na ito. At tayo lahat ay tumayo para po sa ating Panginoon. Purihin natin si Yahweh, puritan ng bawat awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay pambitin. Ang pagpuri ay itutol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at kanyang walhatian. Tayo po ay manalangin. Ang banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umaga nito, sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na kabutihan at katapatan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, O Diyos, sa buong sanlinggo na nagdaan, kung saan kami po ay iyong pinagpala, iningatan, ginabayan, pinagpapayan sa bawat sandali na aming mga buhay. Aming Ama, maraming salamat. Sa umaga ito, O Diyos, muli po aming sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At nawa po, Panginoon, ang bawat kaluluwa, ang bawat anak mo ay patuloy na ihanda mo, O Diyos, sa aming pananampahan sa amin. Tulungan mo kami maging may sentro po namin ang aming puso at isipan at maging aming paningin sa pagsamba sa iyo sa araw. Panginoon, patawarin mo po kami kung kami man ay nakagawa ng mga bagay na hindi naayon sa iyo. Humihingi po kami ng kapakubabaan, ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Panginoon, dinadalangin namin ang bawat bahagi ng aming gawain sa araw na ito. Ang mga magpapaawit, mga aawit, at maging sa mensahe, Panginoon, na dadalhin mo sa amin sa umaga nito. Nawa po, Diyos, buksan mo ang aming mga puso isipan, na maunawaan namin, Panginoon, at maintindihan ang mensaheng dadalhin mo sa amin sa umagang ito. Patuloy nawa ang banal na Espiritu mo ang siyang patuloy na manguna sa amin at patuloy na sumaamin sa umagang ito. Maraming salamat po at sa iyo namin ibinabalik ang papurit na sa salamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga.
umaga po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Salamat. Good morning, Lord, sa iyong napakagandang umaga na iyong ginawa para sa amin. Dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Great is thy faithfulness. And we want to declare and sing this song from our hearts, O God. As your church, ngayong umaga, awitin po namin dito, Panginoon, sa iyo. Awitin po natin, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Amen. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Yes, Lord, we see. And all I have needed, thy hand you provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Lord, great is your faithfulness. Summer and winter. Summer and winter and springtime and harvest. Sun, moon, and stars and their courses above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. For the last time you receive pardon for sin. Pardon for sin. And church, peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Remember, church, great is thy faithfulness. 1, 2, 3, go. Great is thy faithfulness.
Lord, unto me. Hallelujah. Let's give our big clap offering for Jesus. For this morning, for your presence, Father. For your great presence, Lord. Thank you. You inhabit the praises of your people. And we continuously sing and sing praises and thank Jesus for his goodness. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you. We come here today, this morning, Panginoon, upang sambahin ka at papurihan ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon. I come before you today. Amen. And there's just one thing that I want to say. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. And for all you've done. For all you've done to me. For all the blessings that I cannot see. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We just want thank you, Lord. With a grateful heart, yeah. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, we will bless your name. I will bless your name. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa lahat ng panahon ay magpasalamat sa Kanya, manalangin at sumamba sa Kanya, sa Kanyang dakilang pangalan. For all you've done in my life, for all you've done in my life. You took my sadness and gave me your life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you for your blood. Salamat sa iyong dugo, Panginoon, na bayubay sa krus. Salamat, O Diyos. Salamat sa kagalingan, Panginoon. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. Okay, follow. With an outstretched arm. We will bless your name. I will bless your name. Thank you, Lord. Yes, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Just want to thank you. Thank you, Lord. Salamat. Bigyan mo ang aming puso na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat sa iyo, O Diyos ng lubos, with a grateful heart. With a grateful heart, man. With a song of praise, yes, Lord. Amen. With an outstretched arm, Lord, we will bless your name. I will bless your name. Thank you, Lord. Yes, Lord. And I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you,
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat. Walang hanggang salamat, Panginoon. Lord, we are here today. We sing, we're praying. We're even singing and praying at the same time, Lord, Panginoon. Kami mga iyong mga anak, we're gathered here today, Panginoon, to lift your name and pray to you. Down at your feet is the most high place. Yes. We bless your name. Let's sing from our hearts. The first verse, hear our prayer. Church, hear our prayer. We are your children. We've gathered here today. Yes, Lord. We've gathered here to pray. Hear our cry. Hear our cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, and our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Yes, God. Forgive our sins today. Yes, Lord. Hear our song, hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the air. Yes, Lord. As the waters cover the sea. See our hearts, see our hearts. Yes, Lord. And remove anything that is standing in the way. Yes, Lord. Walang hadlang, Panginoon. Sa paglapit sa iyo, Diyos. Hallelujah! Our Father, yes, Lord, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, yes, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Though we are free, and though we are few, we're surrounded by many, and we've crossed the river before. This is the song, and this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Hear our prayer, Lord. Hear our prayer. We are your children. We've gathered here today. Panginoon, we've gathered here to pray. Oh, we thank you, Lord. We need you, Jesus. We need you. Mga kapatid, katulad ng ipinahayag ng ating bibig sa umaga na ito, tayo ay naririto. We gathered here in this place, sa worship center na ito, upang manalangin. Buksan natin ang ating mga puso sa Panginoon sa pagkakataon na ito. Makipag-usap tayo sa Kanya. Buksan natin ang ating mga labi. Sabihin natin sa Kanya kung ano ang nilalaman ng ating puso.
kung ano ang mga pagpapasalamat natin, kung ano ang mga bagay na dapat nating isuko sa Kanya, at ano rin ang mga kahilingan natin sa Kanya. Ito ay panahon ng panalangin. Lumapit kayo, kayong mga nabibigatan lubha, at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Let us take this opportunity. Our Father, Abba, na nasa langit, maraming salamat po dahil patuloy mo kaming binibigyan ng laya. Laya na makalapit sa iyo. Laya na makapagtipon-tipon, makapagsama-sama. Maraming salamat sa napakagandang panahon na ibinigay mo sa amin. Malaya kami nakarating po dito. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin papunta po dito. Maraming salamat sa isang linggo na punong-puno ng biyaya. Maraming salamat sa lahat ng answered prayers, O God. Maraming salamat dahil ang pabor mo ay nasa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang patuloy na nag-iingat sa amin. Araw-araw, iniingatan mo kami. Araw-araw, You renew our strength. Araw-araw, Panginoon, Your blessings overflow sa aming mga buhay. Panginoon, di po namin kayang suklian ang lahat ng mga biyaya na ito. Ang tanging magagawa namin ay patuloy na ialay ang aming mga buhay sa iyo. Sa umaga na ito, nais po namin na patuloy na luwalatiin ang iyong banal na pangalan sa pamagitan ng aming pagdulog sa iyo sa panalangin. Batid mo, Panginoon, at naririnig mo sa umagang ito ang mga panalangin ng iyong mga anak. Batid mo ang pangangailangan ng bawat isa, katulad ng sinabi mo, hindi pa man namin sinasambit ang panalangin, ay alam mo na po. Tulungan mo kami maging katulad ni Jairus, na sinasambit pa lamang kay Jesus ang pangangailangan niya, ipinangahawakan niya na ito ay tinugon na ni Jesus. Panginoon, tulungan mo rin kami maging katulad ng widow na lumapit doon sa isang judge na hindi tumigil sa pagtawag, hindi tumigil sa paghiling, na hindi lamang po dito kami tatawag kapag naririto lamang kami o kapag nasa bingit na wala na kami magagawa, kundi sa bawat sandali ng aming buhay, hindi po kami magsawa na tumawag sa iyo, katulad po ng inawit namin ngayon. Ama, sa pagkakataon na ito, we declare healing, kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman. Ang kagalingan mo ay maaaring gawin mo miraculously ng biglaan, Panginoon. At maaaring gamitin mo rin, O God, to strengthen our faith, na dumaan kami sa medication, O God, sa process, Panginoon. But anyways, Lord, ano pa man ang kaparaanan mo, we claim healing. We claim, O God, healing. Not only physical healing, but spiritual healing. Kung meron man sa amin sa pagkakataon na ito, spiritually, nangihina. Nasa pagkakataon na ng pagkalito at pagsuko, Lord, strengthen our brother or sister na andun ang kalagayan. Kung meron man sa amin nasa kalagitnaan na dumadanas, Panginoon, ng depression, O God, we pray, O God, that you will continue, O God, na yakapin mo sila ng iyong mapagmahal na kamay at ipadama at iparanas na ikaw ay kasama nila.
Lord, Ikaw ang author and perfecter ng aming pananampalataya, Panginoong Yesus. And we even lift up to you lahat na nasa kalagitnaan ngayon ng pagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog namin ang pamilya ni Pastor Ramoncito Lamadrid, ang aming associate pastor sa Muntinlupa Church of the Nazarene, na pumanaw kamakailan lamang. We pray that you will continue to keep them, O God, na bigyan sila ng kaaliwan and renew their strength at patuloy na patatagin ang kanilang pananampalataya. Salamat po dahil siya ay nasa piling na ng mga iba pang mga mananampalataya. Nakasama pa rin namin na nagpupuri sa iyo, nagluluwalhati sa banal na pangalan mo, bagamat sila ay nasa kanlungan na ni Abraham. At patuloy na nag-cheer sa amin na magpatuloy sa pananampalataya. We pray, O God, na sa mga darating na mga araw, magpatuloy kami sa pananampalataya at huwag manghihinawa. We pray, O God, na lahat ng mga gagawin namin, you will bless it, O God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, that your favor will be with us, O God. Ano man ang gawin namin, ano man hawakan ng mga kamay namin ay pagpalain mo. San man lumakad ang aming mga paa, Panginoon, pangunahan mo kami. Lord, you are our Father, and you are our shepherd, and we shall not be in want. Lord, this week, we declare abundant blessing and favor sa aming mga buhay. And we declare, O God, that your miraculous act, O God, ang siyang mararanasan namin, Panginoon, sa lahat ng bahagi ng aming buhay, sa family life namin, sa mga work, Panginoon, sa mga vocation, sa mga nag-aaral, Panginoon, sa school, saan man kami pumupunta sa community namin, Panginoon, at saan mo man kami dalhin. We pray, O God, that we will always worship you and glorify your name. This morning, maraming salamat sa lahat ng gagawin mo sa aming buhay. At alam po namin na ikaw ang patuloy na maitataas at makikita sa amin. Kaya nga, ito po ang mga panalangin namin at pinangahawakan sa pangalan ni Jesus. At minsan pa po namin naaawitin, you are our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive us sins. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins. Forgive our sins, we pray. Amen. Let's remain standing for the word of the Lord. Makibukas po kayo sa unang mga hari. Unang mga hari, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 9. Unang mga hari, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 9. Mga huling habili ni Haring David.
Nang malapit nang mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito, "Malapit na akong mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos, at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain, at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel." Verse 6. "Alam mo ang ginawa sa akin ni Wahab na anak ni Surias, nang patayin niya ang dalawang pinakamataas sa pinuno ng hukbo ng Israel na si Abner at si Amasa na anak ni Heter. Sa pagpatay niya sa dalawang ito, ipinaghiganti sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayoy, dinungisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Gawin mo sa kanya ang inaakala mong dapat gawin. Huwag mong hahayaang mamatay siya ng mapayapa. Ipagpatuloy mo ang magandang pakikitungo sa angka ni Barzillai na taga Gilead. Paglaanan mo sila ng upuan sa iyong hapagkainan, sapagkat tinulungan nila ako nung ako'y tumatakas sa kapatid mong si Absalom. Huwag mong kalimutan si Simei na taga Bahuno, ang anak ni Hera na mula sa lipi ni Benjamin. Pinagmumuran niya ako nung ako'y umalis patungo sa Mahanaim. Nang masalubong ko siya sa Jordan, ipinangako ko sa pangalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin. Ngunit tiyakin mong siya'y mapaparusahan. Matalino kang tao at alam mo ang dapat gawin. Iparanas mo sa kanya ang lupit ng kamatayan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Hello. Minsan pa po kami na lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Nagpapasalamat kami dahil ang linggo na ito ay araw ng aming pagdiriwang sa pagkilala sa mga ama. Ikaw ang aming ama. At ang mga ama dito sa lupa, Panginoon, ay pinagkaloob mo upang magsilbi na iyong kawangis, Panginoon. At dinadalangin ko po na sa umagang ito sa mga mensahe na dadalhin mo sa amin patungkol sa mensahe patungkol sa Ama. Dalangin po namin na ikaw, Panginoon, ang mangusap sa amin. Patuloy nawa maging bukas ang aming espiritual na mata at ang aming espiritual na tainga. Nang sa gayon, ang aming puso at isipan, Panginoon, ay patuloy na matanim dito ang iyong mga salita. At dinadalangin po namin na ang mga ito na aming mapapakinggan sa umaga na ito buhat sa iyo sa pamagitan ng iyong lingkod, ay madala po namin sa aming pang-araw-araw na buhay.
Dinadalangin ko po na ikaw ang maluwalhati, maging sa akin na magpapahayag ng iyong salita, itago niyo po ako sa inyong malabay na pakpak upang ang kaluwalhatian mo ang siyang mahayag. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Muli, ngayon ay Father's Sunday, kaya kung meron kayong tatay na katabi, ay batiin nyo na Happy Father's Sunday. Ayan. Hindi natin na-celebrate nung Sunday ang Father's Day, pero ngayon po natin gagawin iyon. Naalala nyo ba nung Mother's Day? Ano daw sa Hebrew ang nanay? Ano daw sa Hebrew ang nanay? Ima. Di ba? Ima. Ulitin nga natin, Ima. Sabihin mo kung katabi mo nanay mo, Ima. Ayan. Ay, pwede natin gamitin yun, yung Ima. At sa Hebreo naman, alam ko na ginagamit na natin to. Pero minsan hindi natin alam kung bakit natin ginagamit at bakit yun ang bakit ganun ang tawag natin. Yung pala ang ibig sabihin ng ama sa Hebrew. Sa Hebreo, ang ama po ay Aba. Sabihin nga natin, Aba. Aba. Hindi Aba. Hindi nagugulat ha. Aba. Aba po ang ama. At ito po ang napakahalaga po dahil ito ay nagko-connote ng relasyon. Hindi po ito katawagan lamang. Hindi po ito isang posisyon. Kundi ang pagiging aba o ama ay nangangahulugan ng mayroong malalim na relasyon. Kaya kapag tayo ay tumatawag ng ama, hindi natin basta-basta kung kani-kanino natin gagamitin yung tatay. Di ba? Ama, amang, tatang. May iba-iba tayong tawag sa Pilipino. Merong papa, meron daddy, meron dad. Iba-iba yung tawag natin sa tatay. Pero iisa lamang ang ibig sabihin, tayo ay mayroong relasyon doon sa tao at tayo ay nagbuhat sa kanila. Tayo ay bunga ng relasyon ng ating mga magulang. At dito sa umagang ito, medyo ang pag-uusapan natin ay hindi yung tungkol kanila Abraham o kanino paman. Sisimulan ko po ito sa pamagitan ng isang tanong. Kung ito ang huling araw ng inyong buhay, at mamamatay na kayo. Wala pa namang mamamatay sa atin. Mamamatay na kayo. At naandyan ang pamilya nyo. Ano ang mga huling habilin ninyo? Napag-isipan nyo na po ba yun? Kung kayo ibibigyan ng pagkakataon, ano ang huling salita na babanggitin nyo sa inyong mga anak? Sa inyong asawa? Naisip na ba natin yun? Naisulat nyo na ba yun? Naisipan nyo na bang isulat yun? Sinong meron ng huling habilin? Taas ang kamay. Meron na si Kabesi, huling habilin. Nakasulat na ba ang huling habilin natin? Meron ba tayong gustong sabihin yung mga huling habilin natin? Siguro isang paghahanda din, meron tayong mga huling habilin. Naalala ko tuloy, nung mamamatay na yung isang kilalang hari o emperor, na ang pangalan niya ay Alexander the Great, nagbigay siya ng huling habilin sa kanyang asawa at kanyang anak. Pero ang binigyan niya ng pinakamalaki na habilin ay ang kanyang 4 na general na pangalagaan ang maiiwang kaharian na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng Hellenistikong kultura. Yung po yung hamon niya, hindi po yung kayamanan ang iniwan niya. Hindi po kung ano-ano ang iniwan niya, kundi ang bilin niya ay panganatiliin ang mga kaharian at palawakin pa, at ang gagawin po nila ay ipalaganap ang Hellenistikong filosofiya o yung kultura. Kaya po, ang New Testament ay nakasulat saan po? Griego. Dahil po iyon, epekto nung ginawa ni Alexander the Great.
At kaya po tayo maririnig natin may mga grupo, no? Nakapangalan, ang hindi po ginagamit kung ano-anong mga salita ginagamit ay Grego, Alpha, Beta, Alpha, Kappa, Rho, Tau, Gamma, Pi. Nakikita niyo po ba yun? Yung lahat ng mga fraternity, kinukuha nila lahat sa Greek alphabet. Ganun po hanggang ngayon sa ating kapanahunan ang epekto noon. At nung panahon po ni Jesus, hindi po Latin ang salita, kundi Griego po ang common language. Kung ang common language natin ngayon ay English, kailan lang po yan? Noong po matagal na panahon, mula po sa Europa, Africa, hanggang sa Asia po, naging common language ay ang Griego. So, makikita po natin balikan ko po iyon, si Alexander the Great, yun po ang naging habilin niya. At natupad po yung habilin niya, bagamat nag-away-away yung mga general niya, merong isang tumayo doon na naging napakamakapangyarihan. At ito po ang nagbigay daan para naman sa susunod na imperyo, ang Imperyong Roma, na napakalaki pa rin ng impluwensya ng Greek. Alam niyo mga kapatid, sa atin po, alam ko na meron na tayong iniisip ng mga huling habilin. Sabihin natin, pagka mamatay na lang sa gagawa. Pwede niyo pong gawin yun. At habang tumatagal, ay pwede natin baguhin yun at i-refine pa ng i-refine. Pero ano nga ba ang pinakamagandang habilin na maiiwan po natin? Mas higit pa po sa huling pananalita natin ang maaari nating maiwan sa mga mahal natin sa buhay. Ang iba ay naghahanda ng kayamanan. Ang iba ay naghahanda ng kung ano-ano mga bagay para pagka sila ay wala na, ay matiyak na okay ang pamilya na. Hindi naman po masama iyon. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia po dito? Ang ating pong binasa na talata ay patungkol sa isang kilalang hari. Ang hari na ito ay walang iba kundi si Haring David. Nung mamamatay na po siya sa edad na 80 taon, ay kinausap niya na ang kanyang anak na pagmamanahan ng trono. Siya ang halili sa kanya bilang hari. At ito ay walang iba kundi si Solomon. Makikita po natin dito kung ano ang nilalaman ng mga huling pananalita niya. Mamaya po makikita po natin lahat pero nais ko lang po ilagay sa pinakamaikli na pananalita kung ano po ang habilin niya. Ang habilin ni King David kay King Solomon ay maging tapat sa Diyos. Maging tapat sa Diyos at itaguyod ang katarungan at kaayusan. Mababasa po natin yan sa verses 1 to 9 o verses 2 to 9 na mamaya po ay iisa-isahin po natin. At sa pagkakataon na ito, makikita natin na ano nga ba ang mga tagubilin ni Haring David para kay Solomon? Ano ba ang makikita natin? Lubusan natin itong mauunawaan sa umaga na ito. Ano nga ba ang itinuturo ni David para sa atin? Hindi lamang sa mga tatay na naririto, kundi sa bawat isang mananampalataya na mga sumusunod kay Kristo at ganun din sa iba pang mga tao. Ano ang tinuturo? At ano naman ang inihikayat sa atin ng Diyos na gawin natin habang tayo nabubuhay? Ito ay katuruan ng ating Panginoon para sa atin. At sa umagang ito ay ating matutuklasan kung ano ang mensahe ni David kay Solomon sa pamagitan ng pagtugon natin sa tatlong katanungan. Una, ano ba ang problema ng tao? Pangalawa, ano ang tugon ng Panginoon sa problemang ito ng tao? At pangatlo, paano tayo tutugon sa kasagutan ng ating Panginoon? Sa mensahe po na ito, o sa binigay
ni King David kay Solomon, makikita natin ang pangunahing problema o suliranin. Makikita po natin ito sa kabuuan ng mga talata. Ito po ay ang pagpupunyagi sa kasalanan. Yung po yung pangunahing problema. Yung mga taong binanggit po dito ni King David, na sinasabi niya na dapat kailangan sila mawala. Kasi kung mananatili sila doon, maaaring wasakin ng mga tao na ito ang paghahari ni King David. Kailangan wasakin King Solomon pala, ni King Solomon ang mga taong maaaring magwasak sa kanyang paghahari. Bago pa man maging hari si Solomon, ay lumabas na kaagad yung kanyang kapatid. At itong kapatid niya na ito ay sabi niya na nais ng kapatid niya na mapangasawa yung huling babae sa buhay ni King David. Si Abisha, hindi ko matandaan yung pangalan niya. Ang babae na ito ay at napakatalino ng nanay ni King Solomon. Sabi niya, pagka binigay mo yan, parang ibinibigay mo na ang kaharian sa kanya. Alam niyo po ang payo sa kanya, patayin yung kapatid niya. Kasi kung mabubuhay po iyon, ito ay magiging hadlang sa kanya, sa kanyang pamumuno. Maraming mga taong binanggit po dito. Si Joab binanggit po dito. May binanggit pa rin po dito na si Shimei binanggit po dito. Binanggit po yung mga tao na ito na gumawa ng hindi mabuti kay David. At kung mananatili sila na buhay sa kaharian, sa pamumuno ni Solomon, maaari nilang wasakin ang pamumuno ni Solomon. At kaya nga po naging napaka-specific ni King David nang sabihin niya po ito. Yun po yung una, no? Tapos pangalawa po, hinamon niya si King Solomon ng pamumuhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Actually, yun na una po dito, yung pangalawa kong sinabi. Balikan po natin ano. Sabi niya, ni King David, verse 2, malapit na akong mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ano daw? Magpakatatag ka at lakasan ang iyong loob. Saan po natin narinig ito? Natatandaan niyo ba ito? Kanino po ito sinabi? Kay Joshua, di ba? Walang pagkakaiba. Ang kailangan ni Solomon ay magkaroon ng lakas ng loob. Kailangan niya maging matatag. Kailangan maging firm siya sa mga desisyon. Kailangan niyang lakasan ang loob niya. Hindi siya matakot. Paano niya gagawin ito? Saan siya dapat magpakatatag? Sabi niya, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos. Bilang hari, kailangan na ang hari po kinakailangan laging nasa tabi niya ang Torah at ang mga turo ng mga propeta. Hindi dapat nawawala sa tabi niya ang Torah. Dahil yun po ang gagabay sa kanya. Yun po ang magiging panuntunan niya. Kailangan niyang tuparin, ang mga tungkulin kay Yahweh na kanyang Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi sa sarili niyang paraan. Napakalinaw po at napaka-specific ng sinabi ni David. Yung una po, magpakatatag at lakasan ang loob. Pangalawa, tuparin ang tungkulin kay Yahweh na kanyang Diyos bilang hari. Pangalagaan ang kanyang mga nasasakupan at dalin sa pagsamba kay Yahweh ang mga Israelita. Yun po yung pangunahing tungkulin ng hari. Dahil noong mga panahon po na iyon, kung sino ang sinasamba ng hari, siya ang sasambahin ng mga tao. Nakuha po natin? Kung sino ang Diyos ng hari, yon ang Diyos ng mga nasasakupan niya.
Kung ang Diyos ni Solomon ay si Yahweh, ang magiging Diyos ng mga Israelita ay si Yahweh. Subalit alam nating lahat ang nangyari. Napakabilis na nakalimot ni Solomon. Anong ginawa niya? Sinamba niya ang mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Dahil nag-asawa siya ng mga prinsesa, ng mga tao na maganda para sa kanyang paningin, kung sino ang gusto niya mapangasawa ay mapapangasawa niya. Umabot ng 1,000 ang kanyang mga napangasawa. 700 ang wife, 300 ang concubines. Anong nangyari sa kanya? Napalayo siya sa Diyos. At maging ang mga Israelita ay napalayo sa Diyos. Ano pang naging epekto nito? Nahati ang kaharian ng Israel. Nagkaroon ng kaharian ng Huda at kaharian ng Israel. Ano pang sabi dito? Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses, sa gayon magtatagumpay ka sa iyong gawain. Mga kapatid, napakaganda nung sinabi ng ni King David sa kanyang anak. At napaka-specific at sinabi niya kung ano ang dapat niyang gawin. Maging tapat siya kay Yahweh. Pero sa pinakamadaling salita, na ang tibok ng puso ng kanyang puso ay dapat tibok din ng puso ng Diyos. Kaya nga tinawag si David na man after God's own heart. Kasi kung ano yung nais ng Diyos, yun ang nais niya rin. May mga pagkakataon nahuhulog si David. Pero maraming pagkakataon kung ano ang nais ng Diyos, yun ang ginagawa niya. Hindi kung ano ang nais niya. At sabi niya, magiging bunga nito, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Nais po ba natin maranasan ng katagumpayan sa ating buhay? Ang totoo po, lahat po tayo, lahat na nakipag-isa kay Kristo ay nabubuhay na sa katagumpayan. Ang kinakailangan lamang natin ay manatili sa ating malalim na relasyon sa Diyos. Huwag po tayo makontento sa kalagayan natin ngayon. Lagi po tayo na mas lalo pang lumalim sa ating relasyon sa Kanya. Alam ni David na maraming kakaharapin si Solomon, maraming mga tukso, maraming mga problema. Kaya nga po, sinabi ni David ang lahat ng ito. Kung walang pagsunod sa utos ng Diyos, napakadali ni Solomon na mahuhulog sa kasalanan at ganun po ang nangyari sa kanya. Mga kapatid, nais ko rin pong sabihin sa bawat isa at ganun din sa mga katatayan na naririto. Magpakatatag kayo. Lakasan nyo ang inyong loob bilang mga ama. Ang bawat ama na naririto ay ang haligi ng tahanan. Kung meron pong lumabas na isang statistic. Ito po ang sinabi ng statistic. Kung ang isang ama daw po ay magiging Kristiyano o magkakaroon ng relasyon kay Yahweh sa ating Panginoong Diyos, 90% na madadala niya ang buong pamilya niya sa Diyos. Kung ang ina po ang makakakilala sa Panginoon, 47% na madadala ang buong pamilya sa Diyos. Kung ang anak ang makakakilala sa ating Diyos, 9% na ang buong pamilya ay makakakilala sa Diyos. Ano pong sinasabi dito? Hindi po bias itong statistic na ito, itong research na ginawa na ito. Pero ito po ang katotohanan. Isipin niyo po,
Kapag ang tatay, napakadali niya nadali ng kanyang pamilya. Tama? Yung mga tatay na naririto, nakikita ko napurbahan ko na po dito sa Antipolo eh. Pagka naandito yung tatay, pati yung apo nila andito. Tama? Tama po. Pati nga yung mga anak nadadali eh. Ganun po kasi ang ng tatay tinitignan nila ang kanilang ama. Ang ama ang lakas. At nakikita nila na kapag ang tatay ay tapat sa Panginoon, sila rin ay susunod kay Yahweh. Hindi naman sasabihin ko na 100%, subalit makikita natin ang epekto. Ganun po ang nagiging epekto niyan. Kaya yung mga tatay na naririto, magpatuloy po kayo. Salamat po dahil nananatili kayong matatag sa inyong pananampalataya. At naniniwala po ako na ang inyong pananampalataya kailanman hindi nasasayang kundi nagbubunga ng malaki pa. At alam niyo po, hindi lang sa pamilya niyo, tinitignan din kayo ng mga taong nakapaligid. Hindi natin naririnig ang kanilang sinasabi, ngunit humahanga sila sa inyo sapagkat nadadala nyo sa Panginoon ang inyong mga anak. Napapalaki nyo na may takot sa Panginoon ang inyong mga anak at gayon din na ipapasa nyo ang pananampalataya ninyo sa inyong mga anak at maging sa mga apo ninyo ay nakikita. At ito pa po isang bagay. Ang pananampalataya ng inyong asawa at mga anak ay tumitibay. Epekto po yun eh. Kaya nga nasabihin ng ni Pedro, sinabi niya dun sa jailer, sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang pamilya mo ay maliligtas. Totoo po yun. Kaya nga mga kakatatayan na naririto, nagpapasalamat po ako sa inyo sapagkat hindi kayo nagsasawa sa inyong pananampalataya. Nadadalan nyo ang mga mahal nyo sa buhay sa Panginoon. At ang mga taong nakapaligid sa inyo ay hindi nyo naririnig na hinahangaan kayo at ang iba ay naiinggit pa sa inyo dahil kayo ay mga mananampalataya. Hindi man ganun karami ang kayamanang mayroon kayo dito sa lupa, subalit nakikita nila na higit pa sa kayamanan ang daladala ninyo, ang mayroong kayo. Dahil hanggang sa inyong kaapu-apuhan at mga susunod na henerasyon ay magpapatuloy ang pagpapala ng Panginoon. Nais ko lang pong encourage kayo na hanggang sa ika-4 na saling lahi, dahil sa inyong pananampalataya, ang biyaya ng Panginoon ay dadaloy sa inyong pamilya hanggang ika-4 na salin lahi. Ang tugon ng Panginoon, ang nais ng Panginoon, ang problema na iyon ay pagpupunyagi sa kasalanan at katulad ng sinabi dito, kailangan natin na mawala iyon. Yun ang problema. At tinamon niya si Solomon at ang kasagutan ng Diyos ay eto po, sa bagay po na ito na hamon, ang kasagutan niya ang mga utos ng Diyos at ang pangako ng kasaganaan at gabay para sa mga sumusunod sa Kanya. Ang naging tugon ng Panginoon ay eto pong Kanyang kautusan. At hindi lang po iyon, verses 3 and 4, sabi po dito, verses 3 and 4, sabi po dito, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa Kanyang kalooban. Sundin mo ang Kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. At tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay mananatiling tapat sa akin at susunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan ng trono sa Israel.
Ano po ang makikita po natin dito? Ibinigay ng Panginoon ang pamamaraan at pamantayan ng pamumuhay. Bilang mga mananampalataya, tayo rin ay ganun po. Meron po tayong gabay, ang salita ng Panginoon. Ito po ang hindi lamang po utos ito, kundi gabay niya sa atin. At hindi po natatapos sa utos ni Yahweh. Lahat, sabi po dito, pangako ng kasaganaan. Ang pagpapala. Hindi po tayo namumuhay sa kawalan. Namumuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang po limitado sa mga material na bagay. Ang pinakamalaking biyaya ng Diyos sa atin ay ang matlalim at matibay na relasyon natin sa Kanya at ang pabor niya at biyaya sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Hindi siya nagpapabaya na Diyos. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus? Pag sumakitan niyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos. At ang lahat ng ito'y ipagkakaloob niya sa iyo. Gawin po natin na si Kristo, na ang ating Diyos, si Jesus, ang sentro ng ating buhay. Hindi lamang po pangako ng kasaganaan ang tinutukoy dito. Gabay para sa lahat ng mga susunod sa Kanya. Napansin niyo po yung sinabi dito. Kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay mananatiling tapat sa akin at sumusunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Bagamat sinabi na ni Yahweh noong paman na hindi mauubusan na magiging hari sa trono sa lahi ni David. Dahil sa lahi ni David manggagaling ang Mesiyas, ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ngunit nagbigay pa rin si Jesus ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni David kay Solomon na sabi niya na maging tapat siya sa Diyos. Ito ang gabay. Magpagabay tayo. Hindi ibig sabihin na matatanda na tayo, may edad na tayo, ay kaya na natin sa sarili natin. Hindi ibig sabihin na tayo ay alam na natin ang ating gagawin, ay okay na yun. Ang payo ni David, magpaturo ka sa Diyos. Magpasailalim ka sa ating Panginoon. Sumunod ka sa Kanya. Manatiling tapat sa ating Diyos. Dahil ito yung sinabi, utos ng Panginoong Diyos kay David, na sumunod tayo ng buong puso. Ito po ang tugon ng Panginoon sa malaking problema ng kasalanan. Pagsunod sa Kanya. Pagpapasakop sa Kanya, pagpapagabay sa Kanya. Napakapalad po nating lahat sapagkat nasa atin na ang gabay ng Diyos. Alam niyo po kung sino po yun? Ang banal na Espiritu. At napakapalad din po natin dahil nasa sa atin na inong nakasulat na Biblia. Noon po wala ito eh. Alam niyo po ba, nakasulat sa bato, nakasulat sa scroll, ang hirap basahin. Yung iba fragments lamang, naririnig lamang nila. Nung dumating ang pagkakataon na nagkaroon man ng Biblia, nakakabasa lamang yung mga religious leaders. Pero ngayon po, lahat po tayo merong Biblia. Kung hindi man po dito, ay naandito. Ang cellphone nyo po ba, may Bible app? Meron po ba? Opo, yan, di ba? Minsan nga, hindi na tayo nakakapagdala ng physical Bible. Pero pinakamahalaga daw mga kapatid, tiyakin natin na nababasa natin ang Biblia natin. Bible app man yan o physical Bible, tiyakin natin na nababasa natin. Amen.
Sa mga tatay na naririto, ito rin po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Pangunahan natin ang ating pamilya sa salita ng Panginoon. Ituro natin ang salita ng Panginoon. Ito yung sinabi ni Moses sa mga mananampalataya. Balikan po natin, Deuteronomy chapter 5. Kung ano po, buksan nyo sa inyong mga Bible. O Deuteronomy chapter 6. Chapter 6, sabi po dito. Pakinggan mo, O Israel, verse 4. Si Yahweh ang ating Diyos at tanging si Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang buong utos niya'y itanim mo sa iyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at tarangkahan. Ito po ang utos niya sa mga Israelita. Sa atin naman, hindi natin kailangan talagang literal na gawin niyon. Dahil ang salita ng Diyos ay nasa puso na natin. Ang kailangan lamang po sa ating mga anak ay marinig ang salita ng Panginoon. Pag-usapan daw po natin ang lahat ng ito. Napakahalaga po nito para sa atin magkaroon ng panahon na pinag-uusapan ang salita ng Panginoon. Ang ating Panginoon ay nangako na ang pagpapala niya ay dadaloy. Ang favor niya ay nasa sa atin. Tutuparin niya ang lahat ng mga pangako. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang walang hanggang buhay ay hindi lamang tayo ang makakaranas kundi rin ang ating mga anak dahil naakay natin sila sa Panginoon. Nung burol po ni Ate Josie, palaging naririnig natin na hindi ito ang huling pagkikita. Magkikita muli tayo at magkakasama magpakailang paman. Naniniwala po ko ang mga ama na naririto, ang mga ina na naririto, wala pong ni isa sa inyo na nag-iisip na hindi nyo makita ang inyong mga anak sa kaluwalhatian. Tama? Lahat po tayo nananalangin na makasama natin magpakailang paman ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga manugang, yung mga taong malapit sa atin. Yan ang panalangin natin. Ang turo po sa atin, huwag tayong manghinawa. Bagkus magkaroon tayo ng pagnanais talaga na akayin sila ang utos ng Panginoon. Ito ang binigay sa atin ng Panginoon. Sumunod tayo sa kanyang kaparaanan habang tayo'y nabubuhay. Ang naging problema po ni King Solomon na ituro sa kanya ng ama niya ang katotohanan. Hindi nagkulang si King David sa kanya, subalit siya mismo ang tumalikod sa Diyos. Alam niyo po, ang mga naging anak ni King Solomon, sila po ay walang takot sa Diyos. Si King Rehoboam, na hindi ko alam kung bakit siya ang naging kahalili ni King Solomon. Nang siya ay humalili kay King Solomon, lumapit ang mga tao sa kanya para magkaroon ng pagkakaisa ang lahat ng mga tao sa buong Israel. Ngunit iba ang naging tugon niya. Imbis na makinig siya sa mga may takot sa Diyos, anong ginawa ni King Rehoboam? Nakinig siya sa mga dabarkads niya. Nakinig siya sa mga katropa niya.
Yung mga taong walang alam sa salita ng Diyos, yun ang pinakinggan niya. Sabi niya, mas lalo kang maging mahigpit. Kung ang ginagamit ng panghampas ng iyong ama ay, latigo, gamitin mo scorpion. Grabe, di ba? Doon po nagsimula na nahati ang kaharian. Nagkaroon ng Kingdom of Israel at Kingdom of Judah. May mga pumalit na mga hari dahil naandun pa rin ang blessing ng Panginoon kay King David. May mga matutuwid na mga hari na pumalit kay Rehoboam na may takot kay Yahweh. Ngunit sa Israel po, totally wala po. Lahat po sila masasama at walang takot kay Yahweh. Ngayon, makikita po natin yung epekto. Kailangan po natin magpatuloy, huwag magsasawa, magpatuloy sa pananampalatayang nasumpungan kay Kristo. Mga kapatid, di po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Mas lalo tayong maging tapat ngayon sapagkat alam natin na darating ang Panginoon. Na huwag tayong maabutan ng Panginoon na malayo sa Kanya. Mas lalo tayong maging masipag sa Kanya. Pangatlo, ano ang dapat natin maging katugunan? Yakapin natin ang utos ng Diyos. Ipamuhay natin ang karunungan sa pakikitungo at pairalin ang katarungan at katuwiran. Paano po natin gagawin ito? Tignan po natin yung verses 5 to 9. Sabi po dito, alam mo ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Seruias, nang patayin niya ang dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel na si Abner at si Amasa na anak ni Jeter. Sa pagpatay sa dalawang ito, ipinaghihiganti sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayoy dinungisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Gawin mo sa kanya ang inaakala mong dapat gawin. Huwag mong hayaang mamatay siya ng mapayapa. Verse 7, ipagpatuloy mo ang magandang pakikitungo sa angkan ni Barsilai na taga-Gilead. Paglaanan mo sila ng upuan sa iyong hapagkainan sapagkat tinulungan nila ako noong ako'y tumatakas sa kapatid mong si Absalom. Huwag mo ring kakalimutan si Shimei na taga-Bahurim na anak ni Gera na mula sa lipi ni Benjamin na pinagmumura niya ako noong umalis ako patungo sa Manahim. Nang masalubong ko siya sa Hordan, ipinangako ko sa pangalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin, ngunit tiyakin mong siya'y mapaparusahan. Matalino kang tao at alam mo ang dapat mong gawin. Iparanas mo sa kanya ang lupit ng kamatayan. Huwag po natin lagyan, ang sinasabi po ni King David, huwag mong bigyan ng puwang ang mga taong mag-iimpluwensya sa iyo tungo sa kapahamakan. The devil, Satan is like a roaring lion na nag-iintay lamang sa atin. Huwag natin bigyan ng puwang ang mga bagay at mga tao, mga katuruan na maaaring magpalayo sa atin kay Yahweh, sa ating Diyos. Huwag natin bigyan ng puwang. Patayin natin sila. Wasakin natin yung mga bagay na yun. Sapagkat katulad na nabanggit dun sa una sa problema, ay wawasakin ito, kung hindi natin sila wawasakin, sila ang wawasak sa atin. Naalala nyo ang mga Israel, ang sabi ng Panginoon ni Yahweh sa mga Israelita, pagpasok nyo sa lupang pangako, patayin nyo ang lahat. Walang ititira. Upang hindi nyo sambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Anong ginawa nila nang dumating sila doon? Ang ginawa ng mga Israelita ay hindi nila pinagpapatay. Ginawa nilang mga ali-alipin lamang. Yung sasabihin nila, hindi namin sila kaya. Pero ang totoo, kayang-kaya nila.
dahil kasama nila ang Diyos at pinangako na ng Panginoon. Yung iba naman talagang ayaw lang nila. Anong nangyari? Dumating ang panahon ng hukom. Pinahirapan sila. Ngunit hindi pa rin nagsawa ang Panginoon, nagpapadala ng hukom. Mga kapatid, ang sinasabi po dito ng Panginoon, ang mga bagay na hindi makakatulong sa atin, sa ating paglago, sa ating pananampalataya, supilin natin, wasakin natin. Pangalawa na itinuturo sa atin dito, ipamuhay natin ang karunungan sa pakikitungo. Sa mga tao na gumagawa sa atin ng kabutihan, sila ay gawan natin ng kabutihan, suklian natin ng kabutihan. Piliin natin. At lalo na't higit sa atin bilang magkakapatid sa Panginoon, pakisamahan at pakitunguhan natin ng isa't isa. Kung hindi nyo pa nasusubukan pakitunguhan, kung meron mang mga kapatiran tayong dito, hindi nyo pa napapakitunguhan ng maayos, subukan yung pakitunguhan. Baka lang nag-iisip lamang tayo ng pangit sa kanila o ng mali sa kanila, kaya ayaw natin pakitunguhan. O meron nagawa sa atin in the past, tapos na yun eh. Ibigay na natin sa Diyos. Kung hindi pa nase-settle, isettle na natin. Hindi natin makikita kung gaano kadakila ang Diyos kung ang mga bagay na ito ay hindi pa naaayos. At pangatlo, pairalin ang katarungan at katuwiran. I-uphold natin kung ano ang katarungan at katuwiran sa ating Diyos. Mga kapatid, at mga ama na naririto, ito po ang mga dapat nating gawin. Ito ang magiging tugon natin. Sinabi ni David kay Solomon kung papaano niya haharapin ang kanyang paghahari. Sa atin naman, ipinakikita ng Panginoon kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito habang nag-iintay sa muli niyang pagbabalik. Yakapin natin ang utos niya. Yakapin natin ang kanyang salita. Mahalin natin ito. Yung araw-araw po sa umaga, 10 minutes lamang po ang hinihiling sa atin. 2 chapter. Yung sa gabi po, 5 minutes. Hindi po mahirap iyon. Mahirap po ba iyon? Mahirap po ba na 10 minutes? Pag nanonood tayo ng ng Batang Quiapo, ilang minuto po yung Batang Quiapo? Di ba? Pag nanonood tayo ng paborito nating Korean novela, ilang oras, ilang minuto, ilang oras pa? Di ba? Pero maglaan po tayo sa salita ng Panginoon. Yung devotional po na napapadala, ilang minuto lang po yun. Nababasahin po natin. Mga kapatid, nagsusumamo po ako sa inyo. Kailangan po nating alamin, kailangan po tayong magpakalalim sa salita ng Panginoon. Hindi tayo mabubuhay bilang Kristiyano kung labas tayo sa salita ng Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng maayos na pakikitungo kung hindi natin alam ang salita ng Panginoon, kung hindi nananalaytay sa atin ang salita ng Panginoon. Hindi natin magagawang lumapit sa Panginoon kung hindi rin natin alam ang salita ng Panginoon. Kailangan po natin iyon. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito, ang tawag sa atin at panawagan sa atin ng Panginoon, ang katanungan sa atin ng Panginoon ay ito po. Nasaan po yung katanungan? Next po. Yung huli pong slide. Sige po. Yung huling slide po.
Ayan. Sabay-sabay po natin. Babasahin ko po. At pag-isipan po natin, paano natin masisiguro na mamumuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos at maipamamana natin ang ating pananampalataya at integridad sa mga susunod na henerasyon. Hindi po tayo panghabang buhay na naririto. Ngunit anong yapak ang iiwanan natin? Si King David nag-iwan ng yapak kay Solomon. Subalit na kay King Solomon na kung susundin ito. Si Prophet Samuel ay naging napakabuti na ama sa kanyang mga anak. Subalit, hindi po sumunod ang kanyang mga anak sa kanya. Ang sinasabi lamang po dito, gawin po natin yung tungkulin natin na ipasa natin ang ating pananampalataya sa kanila. Na matagpuan nila tayo na tapat sa ating pananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Magkaroon po tayo ng pagkakataon na makapag-usap sa ating Panginoon sa umaga na ito. Maging bukas po tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya ang kalagayan natin ngayon, ang katapatan natin sa Kanya at pagsunod sa Kanya. Kung may mga bagay na nagiging hadlang para tayo ay manatiling tapat na sumusunod sa Kanya. Kung hindi natin na ibabahagi sa mga mahal natin sa buhay ang salita ng Diyos, hilingin natin sa Kanya na pagkalooban niya tayo ng lakas. Lakas ng loob at tapang. Kung sa ating pamilya ay nakikita natin na nagkukulang tayo na maitanim ang salita ng Diyos sa ating pamilya. Hindi tayo nagkakaroon o nakikita natin na kulang ang oras para pag-usapan, talakayin ang kanyang mga salita at maging sa panalangin. Naririto ang ating Panginoon, kapatid. Nakikinig siya sa iyo. Pinakikinggan niya ang iyong panalangin. Lumapit ka sa Kanya. Hindi ka niya tatalikuran. Pakikinggan niya ang iyong panalangin at tutugunin niya ang iyong mga panalangin. Tumawag ka sa Kanya, kapatid. Kung ikaw naman ay gagampanan mo ang mga bagay na ito, patuloy na hilingin mo sa Panginoon na lalo pang pag-alabin ang puso mo, na maging matatag ka kahit na sa panahon na darating ang mga pagsubok sa buhay mo. Sapagkat ang kalaban ay parang leon na nag-iintay ng pagkakataon na kahit ka dumadaan sa mabigat na pagsubok, ay manatili kang matatag. Idalangin mo ang lahat ng ito sa Panginoon.
Panginoon, Aba, batid mo ang nilalaman ng aming mga puso at naririnig mo rin ang panalangin ng iyong mga anak na nanggagaling sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Maraming salamat sa mga paalala mo sa umaga na ito. Patawarin mo kami kung hindi namin nabibigyan ng importansya ang iyong mga salita. Patawarin mo kami kung hindi namin nabibigyan ng panahon ng iyong mga salita. At maging ang panahon ng pakikipag-usap sa iyo. Patawarin mo rin kami kung hindi namin nagagawa na magkaroon ng lakas ng loob na magkaroon ng panahon para ibahagi ang iyong mga salita sa loob ng aming mga tahanan. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi lamang ang mga ama na naririto, maging ang mga ina na dalhin ang iyong mga salita sa loob ng tahanan. Panginoon, kung meron kung ano man ang pumipigil sa amin upang gawin ang bagay na ito, tulungan mo kami, nagsusumamo po kami. Kung ano man mga bagay na mga humahadlang na kailangan naming isuko ngayon, naririto po kami, sinusuko po namin. Gawin mo kaming matatag, katulad ni King David, upang hindi kami mahulog sa patibong ng kalaban. Tinataas ko, Panginoon, ang bawat isang mga anak mo, ang bawat magulang na naririto, hindi lamang ang mga ama at ang mga haligi ng tahanan na naririto, kundi ang bawat magulang na naririto. Ama, nawa po ang iyong mga salita ang maging sentro ng aming tahanan. Nawa po ang iyong mga salita ang maging gabay ng bawat pamilya. Nawa po ang iyong mga salita ang magdulot ng kagalingan sa bawat pamilya. Nawa po ang iyong mga salita ang magsilbing patnubay at gabay ng bawat pamilya. Ama, maraming salamat po dahil alam namin na ang kagalingang nagbubuwat sa iyo ang ipinagkakaloob mo na sa bawat pamilya. Ang iyong mga salita ang mag-aayos ang anumang hindi maayos-ayos sa loob ng tahanan. Ang hindi napapagkasunduan, ang mga alitan o ano pamang dahilan ng mga pagkakagulo sa loob ng tahanan, I declare your word, O God, as we bring forth your word sa bawat tahanan, Panginoon, bilang mga magulang, that it will bring healing, O God. It will bring comfort and strength and victory sa bawat tahanan. Salamat, Ama. Ikaw ang aming dakilang Diyos at ikaw ang aming susundin. Panatiliin mo kaming matatag. Inihiling po namin na ang aming buong pamilya hanggang sa mga kaupu-apuhan ay kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at susunod habang sa iyo habang sila ay nabubuhay. We bring back all the praise, the glory, and honor to you. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Maraming salamat po, Pastor Nick, sa mga paalala at mensahe ng Panginoon na inahatid niyo po ngayong umaga. Sa pagkakataon po ito, ating lilikumin po ang ating tithes and offering. Maaari na pong pumila ang bawat isa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa aming Ama, salamat nga po Panginoon sa pagmamahal mo at sa katapatan mo po sa bawat isa sa amin, Lord God. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings, Panginoon, na natatanggap namin every day. Tunay nga po, Lord, na hindi ka nagkukulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa sapat or minsan, Lord, ay umaapo pa na biyaya mo, Panginoon. Lord, gamitin niyo nga po itong tithes and offerings na ito, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong ministeryo, Lord God, at sa ikalalago ng iyong kaharian. Maraming salamat, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Good morning po ulit sa bawat isa. Tayo naman po ay dumako sa ating mga paalala. Ayan. Para po sa ating weekly schedules po, tuwing Sunday po, 9 a.m. ang ating worship celebration dito po sa ating bahay-sambahan. Every Wednesday naman po ang ating prayer meeting. Every 7:30 po ng gabi, dito rin po sa ating worship center. And every Saturday po, ang practice po ng ating worship and media team, alas 9 po ito ng umaga. At every first Saturday of the month po, ang ating namang prayer breakfast, dito po sa ating worship center, ito po ay 6 a.m. face-to-face po. Yan. Para naman po sa ating small groups and Bible studies, ang Bridgers po ay every Sunday 4 p.m. Ang ating ladies po ay meron pong Thursday group, 7:30 p.m. po ito online po. At every Friday po na 7:30, ito naman po ay face-to-face. Yan. Sa Dorcas naman po, every Friday, alas 3 po ng hapon. Men in Christ po, tuwing linggo, alas 4 naman po ng hapon. Para po sa bawat isa na nangangailangan ng pastoral care or counseling po, nandito po ang contact numbers po ng ating mga pastor. Maaari nyo po silang lapitan or i-message po. Yan. Babatiin na po natin in advance ang magse-celebrate po ng kanilang birthday this week. Sa June 29 po, si Nanay Esther Marqueses. And sa June 30 po ay si Nanay Remy Serapion. Happy birthday po. At we appreciate po at pinapasalamatan po natin ang bawat isa. At sa nagkaloob po ngayong umaga ng mga nagagandahang bulaklak kay Ka Carmen po at kay Ate Mara Tapales. Yan. At salamat po sa bawat isa na nagpa-participate po sa ating worship celebration. Kay Brother Romel po na nag-prepare ng ating worship center para po tayo ay may malinis at magandang worship center kapag Sunday po. At salamat po. May mga bisita po ba tayo? Welcome po kung may bisita po tayo. Nawa po ay makasama namin kayo sa mga susunod pang celebration natin.
Thank you po sa lahat ng givers, tithers, sa lahat ng offering, at sa lahat po na nakikipag-participate sa ating ministry funding. Salamat po sa panalangin nyo po sa bawat isa, sa bawat ministry natin. Thank you po. Later po, 2:00, ang ating Couples Bowling Fellowship po. Yan po, sa lahat po ng couples, magkita-kita po tayo ng 2:00 sa Q Plaza po, Bowling Center. 2:00 po ito ng hapon later. Para po sa bayanihan, sa ating sasakyan, check nyo na lang po ang ating bulletin board. Patuloy po natin itong ipinapanalangin at ina-encourage ang bawat isa na makibahagi po dito sa ating bayanihan para sa sasakyan. Sa June 29 po ang ating Infanta Mission. Ito po ay open pa rin for donations or sponsorship po para sa Share a Meal. Ayan, sa June 29 po ito. And sa June 30 po ang ating Bridgers Anniversary. Para po sa mga iba pang impormasyon, makipag-ugnayan po tayo sa ating NYI Councils. Ayan po. And sa June 30 naman po, lilikumin po natin ang ating World Mission Broadcast offering. Tayo po ay magkakaroon ng special speakers from APRC po. Ayan. And dahil po nag-celebrate tayo ng Father's Day last Sunday, hindi pa po huli ang lahat para magbigay-pugay po tayo sa ating mga katatayan ngayong araw na ito. So tinatawagan po natin ang lahat po ng tatay, lolo, papa, daddy na tumayo po at pumunta po dito sa harapan para kayo po ay ma-recognize at maipag-pray po ng ating pastor. Lahat po ng mga tatay, iniimbitahan ko na lumapit sa harapan para po kayo ay ma-recognize. At mga lolo, lapit po kayo dito. Mga ama ng tahanan, mga ilaw, mga haligi ng tahanan, mga aba. Ayan. Lapit po kayo dito para recognize po natin ang lahat ng katatayan. Ayan. Ayan. Nahihiya na yung mga tatay na lumapit Ayan. Mayroon pa pong bakante sa gitna. Wag po dyan sa gilid. Ayan. At inihiling natin ang NDI. Maraming salamat sa ating NDI sa pagbibigay ng token of appreciation sa ating mga katatayan. Palakpakan naman natin itong mga tatay natin na ito. Wow! Okay, habang dinidistribute po. Yan. Para po, yan pong regalo sa inyo ay galing pa sa Denmark. Kaya ang lamig po na ilalabas niyan ay galing Denmark. Nagyeyelo. So, salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo. Ipanalangin po natin ang mga katatayan. Unat po natin yung kamay natin. At tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, aming Ama at aming Diyos. Dahil Ikaw ang tumawag, Ikaw ang pumili, Ikaw ang nagtalaga sa mga katatayan na naririto. Salamat. Dahil sila, Panginoon, bilang mga mananampalatayang mga katatayan ay naninindigan sa kanilang pananampalataya. Marami silang mga pinagdadaanan ng mga struggles sa kanilang buhay. May asawa, Panginoon, sa kanilang relasyon, sa kanilang kabiyak. Salamat dahil Ikaw ang gumagabay sa kanila upang manatili na matibay ang kanilang relasyon bilang mag-asawa.
At dalangin ko po na hindi maapektuhan ito ng mga pagbabago sa aming sosyedad, Panginoon. Dalangin ko po na sa pamagitan ng biyaya mo ay mas lalong tumibay ang kanilang relasyon sa kanilang mga asawa, na palagi mong punuin ng pag-ibig ang kanilang pagsasama. Panginoon, maraming salamat din dahil tinawag mo sila na maging ama. Katulad mo, Panginoon, na aming ama. Sila rin, Panginoon, ay itinalaga mo, tinawag at pinili na maging ama. Salamat po sa pribilehiyo na ito na pinararanas mo sa bawat isa sa amin kung papaano magmahal, kumalinga, at maging sa pagdidisiplina sa aming mga anak. Panginoon, salamat po. In spite of our imperfections bilang mga ama, ang iyong mga salita ang naging gabay namin upang mapalaki na may takot sa iyo ang aming mga anak. Dinadalangin po namin na patuloy nawa na turuan mo kami na maging ama na katulad mo na aming ama. Dalangin po namin na hindi po kami matakot na ang mga salita mo ang siyang aming sandigan. Lagi mo kaming turuan, lagi mo kaming gabayan, na katulad ng payo ni David sa kanyang anak na si Solomon, na magpakatatag at lakasan ang loob, na ang mga salita mo ang gawin naming pamantayan at sentro ng aming mga pamilya. Panginoon, ang mga ama na ito ay idinadalangin ko po sa iyo, na ikaw ang patuloy na kanilang maging pundasyon. Ang pananampalataya ng bawat isa ay tumatag at lalong lumalim. Maging ang pagsasamahan ng mga katatayan sa eklesia ni ito. Kasangkapanin mo nga po ito upang lalo kaming lumakas. Ang mga panahon ng mga pag-uusap-usap at pagtatalakayan, dalangin po namin na ito ay makatulong ng malaki upang maging mabuting ama ang bawat isa ayon sa iyong naisin. Wala po kaming magagawa kung ikaw ay malayo sa amin. Patuloy mo kaming gabayan bilang mga haligi ng tahanan. Salamat po sa buhay ng bawat katatayan na ito. At dinadalangin ko pa po na marami pang mga katatayan na makakilala sa Panginoon at makasama rin po namin. Ito po ang dinadalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga katatayan. Okay. Maraming salamat po sa bawat isa. NDI, thank you very much. At salamat din sa bawat isa sa inyo. Para po malaman po ninyo, noong nakaraang linggo ay nagkaroon po ng DBBS. Nagkaroon po tayo ng DBBS noong nakaraang Sunday. At tayo po ay nagkaroon dito po sa Mother Church o dito po sa ating worship center mula po sa ating mga immediate community. Nagkaroon din po tayo doon po sa Milagrosa, sa St. Paul at ganun din sa Radar. At Madam Directress, Sister Mara, ilan po ba yung ating DBBS? 120 po. Medyo lahat na. Okay. Medyo kaunti po pero natutukan ng gusto yung mga bata po na yun. Hindi katulad ng mga nakaraang taon. Nagpapasalamat po ako sa inyong mga binigay na mga pagtulong. Una, sa inyong mga panalangin. Pangalawa, sa inyong pagtulong sa mga material na bagay, financial, gayon din sa mga sponsors ng pagkain, sponsor ng iba't ibang mga bagay. Maraming salamat din sa mga mga House of Peace sa Pamilya Aro doon sa Milagrosa at sa Pamilya Biado doon po sa Radar. At dalangin ko po na magpatuloy po tayo at huwag magsawa
nahayaan ang mga bata na lumapit kay Kristo sapagkat sa kanila nakikita natin ang paghahari ng Panginoon. Okay. Muli po, papaalala ko sa Sunday, lahat ng mga nais na maging kabahagi ng ating share a meal sa lugar ng Sitio Quiborosa, makipag-ugnayan kay Pastor Billy o kaya sa ating mga stewards. Kung kayo po ay sasama para po maihanda po natin yung ating mga sasakyan. At yun po yung mga paalala natin. Isa pa, magkakaroon po ng Zone Revival. Dito po gaganapin sa ating worship center sa July 21 to 23. Ang mga nais pong dumalo, ang speaker po natin ay si D.S. Ryan Cardinal. Zone July 21 to 23, Zone 4 Revival. Yan po yung mga paalala natin. Tayo pong lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon sa umaga na ito. Sa inyong paghayo sa anihan ng Panginoon, gawin ninyong mga alagad na kawangis ni Kristo ang mga tao. Na makilala nila ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At sumunod sa Kanya habang sila'y nabubuhay. Nawa manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain. Upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip sa gayong mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamagitan ng Eklesiya at ni Kristo, Jesus, sa lahat ng salinlahi magpakailanpaman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen.